Ito yun mga bro yung gagawin natin ano. So Rosy TC lang po ito. Tapos ayan, meron pa tayong gagawin na Yamaha SC tsaka Smash. So nandito pala tayo ngayon sa Barangay San Vicente mga bro. Ayan, Tabaco City. Okay, so nasa Tabaco tayo. So ang issue nito ng motor na ito mga bro ay kung ano-ano daw ang sinasabi ng iba dito. Sira daw ang stator, sira daw ang CDI, sira daw ang ignition coil. So pagdating nga natin dito, nakakalas na siya. Ayan, so nakakalas na siya. So ang sabi ay bigla lang daw itong tumirik. So habang ginagamit, biglang tumirik. Tapos yung kicker naman mga bro, normal naman siya ano. Normal naman pag kinikik, may compression, kumbaga sumasabog yung makina. May compression siya. Ang problema nga, walang kuryente mga bro. So tuturo ko lang sa inyo yung mga mainit mga bro. Kaya ako nangingitim. Sasabihin ko lang sa inyo yung mga dapat yung i-check kapag ganito yung problema ano, para kung sakaling bumili man kayo ng pyesa, siguradong yun talaga ang sira. Mahirap kasi mga bro, kaya lumalaki yung gastos ng iba kapag bumibili po kayo ng pyesa na hindi naman yun ang sira. Mayroon naman mga motor kasi mga bro na yung pyesa napakamahal. Mayroon naman na yung motor kagaya nito, mga mura lang ang mga parts po nito, or mura lang ang mga pyesa niya. Ito yun mga bro yung gagawin natin ano. So Rosy TC lang po ito. Tapos ayan, meron pa tayong gagawin na Yamaha SC tsaka Smash. So nandito pala tayo ngayon sa Barangay San Vicente mga bro. Ayan, Tabaco City. Okay, so nasa Tabaco tayo. So ang issue nito ng motor na ito mga bro ay kung ano-ano daw ang sinasabi ng iba dito. Sira daw ang stator, sira daw ang CDI, sira daw ang ignition coil. So pagdating nga natin dito, nakakalas na siya. Ayan, so nakakalas na siya. So ang sabi ay bigla lang daw itong tumirik. So habang ginagamit, biglang tumirik. Tapos yung kicker naman mga bro, normal naman siya ano. Normal naman pag kinikik, may compression, kumbaga sumasabog yung makina. May compression siya. Ang problema nga, walang kuryente mga bro. So tuturo ko lang sa inyo yung mga mainit mga bro. Kaya ako nangingitim. Sasabihin ko lang sa inyo yung mga dapat yung i-check kapag ganito yung problema ano, para kung sakaling bumili man kayo ng pyesa, siguradong yun talaga ang sira. Mahirap kasi mga bro, kaya lumalaki yung gastos ng iba kapag bumibili po kayo ng pyesa na hindi naman yun ang sira. Mayroon naman mga motor kasi mga bro na yung pyesa napakamahal. Mayroon naman na yung motor kagaya nito, mga mura lang ang mga parts po nito, or mura lang ang mga pyesa niya. So umpisahan natin mga bro ano. Umpisahan natin mga bro ano. So pag kinik natin, ayun o, kung nakita nyo, may compression naman siya. So sabi nila may-ari nito mga bro, nakarekta na lang daw ito. Dahil napansin natin, iba na nga yung ano nyo, iba na yung wire ng susian niya. So, ibig sabihin, nirekta na nga yan. Tapos wala rin siyang susi. Tapos ito, mga iba na rin. Kasi hindi naman ganito yung TC. Maliit lang yun sa TC. So para hindi na humaba ng video natin mga bro, bigyan ko kayo ng mga idea dito. Mga basic lang ito mga bro, basic idea. So para magkakuryente yung spark plug natin mga bro, kailangan natin ng supply ng battery. So may battery naman. So check na lang natin kung mayroong laman. Okay? So gamit tayo ng tester or test light. So yung test light natin, kabit natin dito sa ground. Kabit natin sa ground. Tapos check natin yung positive kung mayroon. May ano, napakahina na pala nito. Ayun, may ilaw yung test light pero halos dun sa Bicol ano na. Ayun, marumirom na. Ayun. Yan, so mahina na yung battery mga bro. Pero kahit naman walang battery, dahil ang ito mga bro, battery operated po yung TC150. 6 pin siya, para siyang DL150. Yun po ang CDI niya. Okay? So ngayon, kahit wala naman battery, kahit battery operated po ang motor, aandar po yan kahit walang battery sa pamamagitan ng rectifier. So kailangan mga bro, sa mas madaling troubleshooting, itry muna natin tong kulay pula. Okay?
So, shortcutin na natin mga bro. Kasi kung check natin yung stator, tapos ito naman, buo naman pala siya. Para yung troubleshoot natin, mas mapaikli lang natin. Kasi ang unang-unang i-check dapat natin, kung talagang wala lahat, yung stator, palabas. Ngayon, i-check na natin yung dalawa, yung stator at saka yung rectifier. Okay? So, dito kasi mga bro, mayroon yung lilimang wire sa TC150. Ayan o. Ito yung kanyang rectifier. Ito yung kanyang socket. Dito naman yung isa. Ito yung papasok sa harness. So, mayroon tayong green. Yan yung negative. Meron tayong pink. Yan yung galing ng stator. Yung yellow, galing din ng stator. Tapos yung pula, yan yung papunta ng battery. Ito na yon. Tapos, papunta rin yan ng susian. Yung pula na yan. Tapos yung isang pula mga bro dito na may puti, supply po yan ng headlight. Ganyan yan. Okay, so para mas mabilis lang, ito mga bro. Pakita ko muna sa inyo na walang kuryente yan. Wala rin spark plug. Dahil yung kulang sa motor na ito. Mukhang pinaglaruan na ito. Okay check natin mga bro. Wala lang tayong katulong. Ayan kita nyo. Yan, wala talaga. Ay, wala talagang kuryente mga bro So, balik tayo dito sa test light. Troubleshoot natin yung clip. Ilagay sa body ground. Tapos, i-check natin yung kulay pula. Ayan. Kulay pula. Check natin yung test light. Ayos. May ilaw. Isa pa. Ayan. Diba? Ayan. Umiilaw mga bro. Ibig sabihin, buo yung rectifier at saka yung stator. Kasi kung sira yung stator mga bro, hindi rin iilaw yan. Kung iilaw man yan, napakahina. Ngayon, kung sira rin to, hindi rin po iilaw yan. Okay? So, dahil may pula siya mga bro, yung pula na yan, dapat makatawid yan sa kulay black. Yung kulay black naman natin mga bro, yun yung accessory wire ng ating Rossi. Rossi TC150, kahit yun sa 125. Or kahit sa lahat ng Rossi na battery operated, yun ang accessory. Kahit hindi battery operated mga bro sa Rossi yun ang accessory wire na ginamit, parang Honda, ginaya nila sa Honda. Lahat ng China, Motorstar, Rakal, Moto Push, kulay black talaga ang accessory wire nya. Ngayon yung CDI nya naman mga bro, marami na akong video nito mga bro. Dapat alam nyo na yung mga ganito. Pero yung video natin na ito, para dun sa mga nag-aaral pa lang, ito merong kulay black accessory wire, yung negative green, yung blue white, pulsar po yan. Pag sira rin yan, hindi rin gagana yan. Yung ignition coil, ganun din. Pag sira rin, hindi rin tayo magre-release ng kuryente. Pero ang ginagawa nga natin dito mga bro, ay tinutroubleshoot natin kung ano yung dahilan bakit wala siyang kuryente. So, dito napalabas na natin, meron siyang main supply. Ito yung kulay pula. Ngayon, ang gagawin natin, dahil nga walang susi, hindi ko alam kung paano pinapaandar to. Yung pula na ito mga bro, yung pula na yan, dapat makatawid yan dito sa kulay black. Lahat ng kulay black dyan, iisa lang po yan. Yun po yung accessory wire. Ito, may kulay black tayo dito. Ito. Kulay black ito ng flashy relay, para naman blink ang signal light. So, sa pamamagitan ng test light, ulitin natin mga bro. Ulitin natin. Check na to, yung ilaw, ay yung test light, yung ilaw. Ayan, may ilaw talaga siya. So, ibig sabihin buo talaga. So, ngayon, i-check natin tong itim. I-check natin tong itim. Ayan. Yung itim, dapat meron yan. Para malaman natin kung buo yung yung main ng supply. Kasi dito mga bro, sa apat na wire na yan, ng CDI, alin man ang wala dyan, hindi po gagana. So, sa pag-troubleshoot, iisa-isahin nyo yan. Mayroon yung itim, i-check nyo yung green kung mayroon. I-check nyo yung pulsar kung putol. I-check nyo yung ignition coil. Ganun mga bro yung pag-troubleshoot na tinatawag. Kung baga, iisa-isahin nyo yung wire, hindi lang positive. Dapat yung negative, dapat yung pulsar, at saka dapat yung ignition coil. So ngayon, dito pa lang tayo sa positive. I-check natin. Wala, di ba? Yun ang problema. Wala talaga yung itim. Ayan. Wala yung itim. Ibig sabihin, putol. Kahit nakarekta na to sa loob, putol to. Ulitin natin yung kulay pula.
Ayan, mayroon yung pula. Pagdating dito sa itim, check natin. Wala. So wala. So kuha tayo ng wire mga bro. So meron naman tayo mga wire dito. Ayan. So gamit tayo ng wire Hindi ko nakakatin yung video para makita nyo. Okay, ito yung wire kabit natin dito sa pula. Ito yung yung main supply. Tapos yung isang wire, ito na yung galing sa pula, yung main, kabit natin dito sa itim. Check natin. Check natin. Kasi mga bro, kapag wala yung itim na to, yung supply ng CDI, di naman talaga magre-release ng kuryente yan. Ay, okay. Check ulit natin. Medyo mainit lang dito mga bro, pisto natin. Check ulit natin yung itim. Yan. Uy! Ayo! Yeah, mga bro, mandar na. Isang kick lang, umandar na. Ang problema, yun ang problema. Umandar nang hindi pinapaandar. Kaya, kung napansin nyo mga bro, umandar na yung motor. Nakatutok pala yung nakatutok yung hindi pa natin pinapaandar, umandar na So, ang problema pala nito, yung main supply nito. Okay, so hindi na tayo nag-check ng ground, ng pulser at saka ng coil dahil umandar na nga talaga siya. So, ang gagawin natin dito, ayusin na lang natin yung wirings. Okay, diba? So, sa pamamagitan lang ng wire at saka ng test light, so nakuha natin yung problema. Okay? So, ganun mga bro yung ganun yung pagto-troubleshoot ng motor na ito. Hindi ko alam kung ilang araw nang hindi umandar to, yung motor na to. So, yun lang pala ang problema. Iisang wire lang ang problema. So, yan mga bro. Dito lang yung video natin. Sana nagkaroon kayo ng idea sa troubleshoot natin dito sa TC150. Ito na yun mga bro, yung Rossi TC. So, binalik na po natin. So, ito yung ginawa natin na switch. 3-way switch lang po ito. So, pag nakaganito, off yan. Pag nakaganito, under yan. Vice versa, kabilaan. Remedyo lang mga bro. Kasi pangit naman kapag wire lang ang nilagay natin dito. Main supply yun, baka makadikit sa body ground. Magkaroon ng problema. Baka masunog pa. Kasunog pa tayo. Siyempre, subukan natin kung under ba ito. Yan patay, ayaw. Yan. O natin. Yan. Mandar na. Tapos ito, papalitan na lang natin ng spark plug cap. Kasi nakarekta rin yung dapat ito mga bro, mayroon tong mga dapat dito mayroong spark plug cap ito. Okay, so hanggang dito lang yung video natin, basic tips lang. So patayin natin. Yan, patayin na. So sunod naman natin yung Yamaha Ace.